Kasi marami nang inihalimbawa ang Bible na iniwan ang gawain na ito, na iniwan ang paglilingkod sa Diyos. Kaya inaasahan ni Pablo sa mga taga-Pilipos, nagsisikap sila sa pananampalataya sa Ebanghelyo, yung kanilang narinig. Only conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or remain absent, I will hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Hindi mo iiwan yung iyong natutunan, hindi mo ito ipagpapalit sa ibang bagay, kundi bagkos ay patuloy mong palalaguin ang iyong natutunan sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-attend ng pagsamba tuwing unang araw ng sanglinggo. Sa ganitong paraan, lalong nagiging lumalakad ng may katalinuhan ang isang members kung siya ay nagpapatuloy sa ganitong gawain. Colossus 3:12. Mga bihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, ng mga banal at minamahal. Ano yung ibibihis? Ito, damit? Hindi po. Ng isang pusong mahabagin. Ano yung ibibihis? Ng kagandahang loob. Ano yung ibibihis? Ng kababaan. Ano yung ibibihis? Ng kaamuan. Ng pagpapahinuho. Ito yung naka-clothe sa atin. Ano? Sa ating mga pagkatao na dapat makita ng mga nasa labas. Be kind, therefore, as God's chosen people, holy in their love, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Napakahalaga po na ikaw ay isang salamin sa iyong kapwa. Kaya sinasabi ng Matthew 5:13, you are the salt of the earth. Kung nasa atin itong mga ito, magiging ngang tayo ay asin ng sanglibutang ito. Sinasabi sa mga kabataan, dapat paglayuan mo ang masasamang kita ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan. Kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Mula doon sa mga youth, may mga kasama sila. Sino? Yung mga elders na, mga matatagal na sa iglesia. Ay no, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Pinapayo sa mga kabataan yan na huwag masyado sa luho, huwag masyado sa kalayawan. They also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Kinakailangan maipayo din sa ating mga kabataan, sa inyong mga anak, ang aral ng Panginoon. Para sa ganon, natitraining sila sa pang-araw-araw. Nagiging silang isang mabuting tao. Pag na-training yan sa salita ng Diyos, hindi ka na makakamba na sila'y pawalan. Pag dumating yung panahon, alam natin, ay maglilingkod yan. Hindi sasakit ang ulo ko sa anak ko na yan. Kasi tinuruan ko yan. Santiago 1:20. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. For man's anger does not bring about the righteous life that God desires. So napakahalaga, ano po? Na makita natin na maipasa Diyos lahat ng ating mga galit. At hindi tayo ang gagawa nito. Bakit? For man's anger does not bring about the righteous life. Hindi tayo tinuruang makipag-away. Hindi tayo tinuruang makipagbubugan. Ano po? Kundi ang itinuro sa atin ay iwasan ang mga ganitong bagay. 1 Peter 3:8. Katapos-tapusan kayong lahat ay mga kaisang akala. Yung mga nasa loob ng church, madamayin, mga ibigang tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagkumbabang pag-iisip. Lagi nating nadadaanan yung mapagkumbabang, no? Kasi tinuturo sa atin na huwag tayong maging mataas. Ayaw ng Diyos yan. Finally, all of you be like-minded, be sympathetic, love one another. Yung pagkakaisa na yun ang magbubuklod para tayo ay maging asin ng lupa. Ano po? Sa Matthew 5:13, balikan natin. Kasi ginamit lang natin yung mga supporting Bible verses.
Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas o kirakan ng mga tao. Bakit? Wala nang silbi, matabang na. Inihahalin tulad tayo sa asin. You are the salt of the earth, but what good is salt if it has lost its flavor? Can you make it salty again? It will be thrown out and trampled underfoot as worthless. Bakit? Dahil wala nang silbi. Mahusay gumamit ng ilustrasyon si Jesus batay sa mga bagay na ginagamit sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Maaari sa panahon na ito, kung bakit dun sa kanyang pangangaral sa bundok, ginamit niya yung salitang asin, ay maaaring malapit sila sa dagat. Pwede. O kaya naman ay marami doong mga sundalong Romano nakikinig sa kanya na nagbabantay sa teritoryo ng Roma. Kung bakit iniilustrasyon niya yung mga yon. Kasi dati ang iniilustrasyon niya malapit sa dagat, may kinalaman sa lambat. Nung siya ay magsalita sa bundok, may kinalaman sa mga bukid, yung mga hasik. Ngayon naman may kinalaman sa asin. Kaya nga ginamit niya ang asin upang magbigay halimbawa at magturo ng mahalagang aral. Halimbawa sa sermon sa bundok, sinabi niya sa mga alagad, kayo ang asin ng mundo. Ibig sabihin, tulad ng asin na nagsisilbing preservatives, makakatulong sa iba ang mga alagad ni Jesus para maiwasan ang pagkabulok sa espiritual at moral na estado. Yung pala yun. Kung bakit sinasabi po sa atin, you are the salt of the earth. Dahil tayo pala yung makatutulong para mapreserba yung kabulukang umiiral sa mundong ito. Bakit? Eh patagal ng patagal, pasama ng pasama ang mundo. Kaya nga kung wala ang mga Kristiyano, eh di dumating na ang ating Panginoong Yesus kasi masama na lahat. Napipreserve pa rin yung pagdating. Bakit? Dahil nandiyan tayo. May tumatawag pa sa Panginoon. Eh kung wala nang tumatawag, nako, eh dadating na ang Diyos. Sinasabi sa aklat ng Job, makakain ba ng walang asin ng matabang? Pwedeng makain, pero hindi ka mag-i-enjoy. Matabang. O mayroon bang lasa ang puti ng isang itlog? Wala, kasi ang may lasa nun, yung dilaw. So, inihahalin tulad doon, kung paano walang lasa na yung puti ng isang itlog, ganun din ang mangyayari sa asin kapag matabang na. So, hindi pala tayo pwedeng maging matabang sa pananampalataya. Nagpakita tayo nung una na tayo masigasig, tatapusin mo yan hanggang sa huli. Huwag kang aatras. Kinakailangan mula sa una na ikaw ay mainit, hanggang sa dulo mainit ka. Mula sa una na ikaw ay maalat, hanggang sa huli ay maalat ka sa paglilingkod. Ang ating mundo ay patuloy na nabubulok. Bulok ang sistema. At ang mga tao ay patuloy na nag-iiba. Tuluyang nabubulok ang tao. Kita natin, marami silang pinaglalaban, no? Kahit mga mali. Marami tayong mga nakikita na pinag-uusapan kung saan-saan. Tayo ay maraming tutol doon kasi labag sa usapin ng Biblia. Ang ating mundo ay patuloy na nabubulok. Ang mga tao sa mundong ito'y masama at nagpapatuloy pa sa kasamaan, makasalanan at lumalaban sa Diyos. Lumabas itong mga iba't ibang mga sinasamba sa iba't ibang panig ng mundo. Ang intindi natin, pag sinabing pagsamba, ang Diyos lang ang sasambahin, pero maraming sumasamba sa artista eh. Gaya ni Beyonce, sinasamba siya. May mga tagasunod yan eh. Kaya, idol! Bawal yan. No? Baka nai-influensya na tayo ng ganyan. Palala ng palala ang mundong ito. Marami ang malugod pang tinatangkilik ang kasalanan. Taas noo pang inihahayag ang kanilang kasamaan at kawalang yan. Mali na, proud na proud na. Diba, nakikita natin yan? So, kailangan natin na maging halimbawa, kaya tayo sinasabing asin ng lupa. Kung meron tayong mga nai-encounter na ganito, ang masama ay naging mabuti, at ang mabuti ay naging masama sa paningin ng mga tao. Yung masasamang ginagawa, mabuti pala yun sa iba, sa paningin nila. Pero yung mabuti, masama pala yun sa paningin ng ibang mga tao.